Good day mga boss. So nagbabalik tayo para sa ating concrete pond. So this time naman, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng waterproofing sa ating pond. So abangan nyo mga boss. Watch this. Simulan na natin mga boss. So ang gagamitin natin is Super Torosil. Haluan nyo lang ng 1.5 liter na tubig. Goods na. So ready mix naman na yan. Halo-haluin nyo lang hanggang sa lumapot. Make sure nyo lang na mahalo nyo ng maayos mga boss. Siya nga pala mga boss, so hindi ko na-advertise yung product. So mga boss, maglalagay na tayo ng waterproofing sa ating pan. Ito, so gamit natin Super Torosil waterproof coating. So nilagyan ko ng 750 ml, then kalahati nito ito. So mix nyo lang well hanggang sa lumapot, then apply na natin. So gamit ako ng 4 inches na brush sa pagpapahid. So tara, samahan nyo ako. Bago natin applyan ng waterproofing mga boss, basahin muna natin. Make sure nyo lang na lahat ng paligid nyan mabasa natin, kasi dyan yung kakapit yung ating waterproofing. So maganda yung kapit kapag nabasa. And mas madali din siyang i-apply mga boss. Malambot siyang i-brush. Kung may hose kayo or pang spray mga boss, mas magandang gamitin, mas makapadali kayo. So yung sa akin kasi wala akong magamit, kaya tinatabo-tabo ko na lang muna. Then timba. So wala tayong gamit mga boss So kailangan muna nating bumili. Pero kung meron kayo, mas mapapadali yung trabaho natin mga boss. Rough finish pala to mga boss. So kung ano yung palitada, yun lang muna. Huwag nyong i-finish ng makinis, kasi hindi kakapit yung ating waterproofing. So dapat rough finish muna. Bale, may kasama na kasing semento yung ating waterproofing mga boss. Sa pag-a-apply mga boss, unahin muna natin yung mga dugtungan o yung mga joints, kasi dyan madalas nagkakalik. So make sure na malagyan natin ng maayos ng waterproofing yung mga gilid-gilid na yan, kasi pagka nagkalik yan, possible mawalan ng tubig yung ating pan. So ang resulta nun, mamamatay yung ating tilapia kasi mawawalan siya ng tubig. At bago ko pala kanina winisikan ng tubig mga boss, nilinis ko muna yung bawat parts niyan. So kiniskis ko ng walis para matanggal yung mga residue ng semento. Para kasi possible doon magkatagas yung ating waterproofing. So mas maganda linisin nyo muna mga boss bago nyo wisikan, bago nyo pahiran. Yung pagpapahid mga boss, simple lang ang gawin nyo. Isang direction lang dapat. So kung pataas siya, dapat pataas lang lahat. Kung pahiga, puro pahiga naman. So dito sa video ko, ang gagawin natin, puro pataas muna. So bali 2 coats yung gagawin natin mga boss, 2 patong. Kasi walang Sahara yung palitada natin. Pero sabi nila kung may Sahara na daw sana yun, isang patong na lang, isang pahid lang. So yung first coating is pataas, sorry mga boss. And yung second coating ang gagawin natin is pahiga naman. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel ko boss, subscribe naman mga boss idol to support yung mga videos ko. And like and share na rin. So mga boss, isang direction lang yung lalagay natin. Mga boss, lagi lang nating haluin yung ating waterproofing para hindi siya tumagas. So every now and then, haluin natin siya. So ayan, nahanap na ako ng anak ko mga boss. Narinig nyo ba?
Walisin natin mga boss yung mga residue o mga latak. Kasi mapapahiran natin yan mga boss. Baka dyan magkatagas yung ating concrete pond. Kung may mga ganyang dugtungan mga boss, kapalan nyo para hindi tumagas. Habisin mo kami dati? Ano ata? Ay, Yan mga boss, so tapos na yung first coating natin. Ayan, so susunod yung second coat natin para siguradong walang leak. Ayan mga boss, so haluin lang natin yung pang waterproofing natin. So isang ganito, tapos isang 1.5, lagay lang sa paghaluan. Then i-mix lang natin hanggang lumapot. So siguraduhin lang natin na na-mix natin ng maayos yung ating pang waterproofing. So tuloy-tuloy na yan boss. Pakita mo boss, pakita mo. Yan, so ito yung ating hinahalo. So hanggang sa lumapot, tuloy natin mabuti. Ayun mga boss, so pang second coat na yung gagawin natin. So bago natin pahiran, basahin muna natin yung buong paligid. So i-soak lang natin siya. So boss. Para pumatik yung ating lalagay sa pahid natin na waterproofing. Ayan, so basahin lang natin sa mga boss. Bale, basahin nyo lahat boss. Yan. So hindi ko sinasabi na eksperto tayo boss ha. So ito lang din yung napanood natin sa University of YouTube. So ginagaya lang din natin. Which is yun din yung recommended dun sa label ng ating pang waterproof. Ayan. So okay na ito mga boss. Then, ipahid na natin yung ating pang waterproofing. Ayan. So, ito na boss. Ayan. So, gamit lang tayo ng 4-inch na brush pang pahid. Patayin ka lang po. So bago ko binasa ito mga boss, nilinisan ko muna. So tinanggal ko yung mga dumi para hindi kumapit sa ating waterproofing. So haluin lang natin mga boss. Time by time, dapat haluin nyo itong mga waterproofing na to boss para hindi siya tumigas. And maging maayos ang ating paglalagay. So nung una, yung first coat, yung first coat mga boss, horizontal yung pagpahid natin. Horizontal, pataas. Then, vertical pala mga boss. Vertical, pataas. Then ngayon, horizontal naman tayo. Pahiga.
So, wag puro pataas mga boss. Dapat nakapahiga din tayo. So, second coat. Simulan na natin. So, kahit nyo lang ng ganun. So, make sure na magagaanan nyo lahat mga boss. Sana magkasya tong waterproofing natin. Isang galon lang to boss, mga boss. So, ganun lang siya kadali mga boss. Pahit nyo lang. Para ka lang din nagpipintura. Yung mga dugtungan, medyo kapalan natin mga boss. Kasi dito yung may mga leak. Kung sakali. Itong concrete pad ko mga boss, dating kulungan ng baboy. So kinonvert ko lang na magiging concrete pad. So ayan boss, tapos na yung ating second coating. So maghintay lang tayo dito ng 15 days para mamaga, then preparation na para pakawalan ng fingerlings. So yun yung tsura niya boss. Ayan. So ready na tayo para magpakawala ng fingerlings. After 15 days, i-cure muna natin yan. So bababaran natin ng puno ng saging na may tubig. Sa susunod na video ko mga boss ay paggawa naman ng filter o yung tinatawag nating rust system.